Eto mga ka-59, may comment tayo. Ito yung mga gustong-gusto kong sinasagot, yung mga challenge na mga sinasabi sa comment. Ito yun, no? Na kung saan ang sabi niya dito, naku, ang daming pautot eh. 8 hours lang na naman ang duty. Parang hindi makabuhay ng pamilya. 5 days in a week lang ang duty. Paano kung maupa at may college ka? Paano na lang yung walang OT? Ayan, tama naman siya, no? At may punto siya dyan, no? At syempre meron pa ditong isang comment. Babasahin natin ang comment na ito. Okay? Ang sabi naman niya dito, ibig sabihin ikaw marami kang alam. Di mo alam, maliit ang sahod, lalo pag 8 hours ang duty. At marami talaga nagsasabi na yung sweldo daw ng bangko is hindi makabuhay ng pamilya. Sa mga nag-comment, hindi ko babanggitin yung mga pangalan ninyo. Di ko alam kung kayo ay security ba or hindi. Ngayon, sasabihin ko kung security ka, nagko-comment ka na means minamaliit mo yung sarili mo sa pagiging security, mag-resign ka na at umalis ka na, pumasok ka na ibang trabaho, no? Kasi hindi ka happy sa pagiging security pero andyan ka. Huwag kang ganyan kasi nandyan ka, yan ang profession mo, ipagmalaki mo. Ngayon, kung hindi ka security, okay lang kasi hindi mo alam ang trabaho namin. Patunay ko sa inyo is halos 27 years in service na ako sa security. Namumuhay sa 8 hours. Kaya swerte na kung higit tayo doon sa 8 hours pero tumatayo ako ito ngayon, no? So, diba? So, ganun lang simple. May nag-comment nga doon na isa, sabi niya, diskarte lang yan, Brad. Tama yon. Kasi kung umaasa ka nga sa ginagawa mo, nga tatamad-tamad ka, 8 hours ka lang, diba? 8 oras lang yung trabaho mo, may sobra ka pang mga oras na pwede mong gawin sa buhay mo. Ganun lang kasimple, kapatid, para mas lumaki ang income mo. Sabi ko nga, pag yung 8 hours na yan at marunong kang dumiskarte, mas malaki pa ang kikitain mo sa nag-opisina kung mayroon kang mga gustong gawin sa buhay na iba pang pagkakitaan. No, kasi kung umasa ka doon, dahil tamad ka, hanggang sa 8 oras ka lang talaga, talagang mahihirapan ka. Lalo na kung tuma ka ng tuma, barkada ng barkada, sigarilyo ng sigarilyo, lahat ng bisyo mayroon ka, talagang hindi ka asinso, kapatid. So, simple lang. Pag iyong kinikita is sakto lang, bawasan ang bisyo para sumakto ang kita mo. So ngayon, sabi ko nga, kung ikaw ay hindi happy sa trabaho mo, umalis ka, apply ka ng ibang papasukan na kung saan magiging happy ka, no? Ngayon, kung high school graduate ka nga lang, no, hindi ka pa nakatapos ng kung anong kurso, nasa security ka, pasalamat ka na at may trabaho kang regular. Ngayon, dahil meron tayong mga agency na kolorom or hindi magandang agency, or may height ka naman at magandang tayuan mo naman, maayos ka naman security, lumapit ka sa akin, baka matulungan pa kita, mga kapatid. Kaya sa mga nagko-comment na hindi maganda, hindi ka asinso, sinasabi ko na sa iyo. So kailangan makipagtulungan ka, kailangan maging maayos yung ugali mo at attitude para makuha ka ng mga iba nating mga ka-59 na nasa magandang katayuan, no? Kasi yung mga nagko-comment kasi, yan yung mga kukomment na hindi maganda, mga negative, na maliit nila yung sarili, nakaranas sila ng hindi maganda sa pagiging isang security, bagkos nandiyan pa rin sila. So kaya nga hindi umangat kasi hindi nila binabago yung style, hindi nila binabago yung attitude, hindi sila nag-improve. Yan yung mga nagpapalakad ng lisensya at maliban sa hindi na nag-training, hindi nila ini-improve yung sarili nila. Kasi ang security, habang nag-improve ka at tumadagdag yung alaman, mas lumalaki din yun at lumalawak din yun ang iyong posisyon, no? Hindi lang basta dito sa security, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga marami pong kalidad dito ang makikita nyo sa security. Kanya lang, ako lang nalulungkot dahil nga mayroon tayong mga ka-59 na nagko-comment na mga negative na kung saan yan yung ini-enhance natin na para umangat sila, na para mabigyan sila ng motivation, para iangat nila yung sarili nila na laban lang. Ika nga, no, yung 8 oras na yan, kayang-kaya yan, diskarte lang, kaibigan. So tama naman ang mga comment ng iba na paano nga daw pag 8 oras lang, may pinaaral ka, nag-upa ka, kulang talaga kung doon ka aasa. Kaya nga gagawa ka ng ibang mga paraan. Ang mahalaga, nasa kumpanya ka, kaya pipiliin mo lang yung kumpanya na maayos na kumpanya, nagre-remit ng mga benefits, nagbabayad ng mga benefits at nagbibigay ng benepisyo ng sakto sa tao. Kasi nga kung napunta ka sa kumpanya na maliit na ang sweldo, wala pa sa minimum at wala pang hulog yung mga benefits mo, kawawa ka talaga. Kaya
hanap ka ng maayos na agency kung maayos ka namang security. Kanya nga lang katulad sa mga nagko-comment ng negative, doon pala makikita na kaagad yung attitude na hindi sila maayos. Kaya sila hindi nakakalipat ng magagandang agency. Kasi nga doon pa lang sa attitude is may problema na tayo dyan mga kaibigan, mga ka-59. So kailangan pag professional security ka, attitude mo is dapat disiplina, no? May disiplina kumbaga. May disiplina makipag-usap, hindi ka maging maangas, no? Dapat tayo lagi nasa baba lang tayo. So yan po yung ating pwedeng i-share sa ating mga ka-59 na kung saan napakaraming security or ka-59 natin na nasa bangko, no? At ilang taon tayo sa bangko, napakatagal, halos 20 years na tayo sa bangko, may get, no? Kaya alam natin yan na yung mga 8 oras na yan, nabubuhay sila. Kasi nga kung hindi sila mabuhay, dapat walang mga security yung bangko. Karamihan niya 8 oras, di ba? Pero tanungin mo yung mga makikita mong bangko, yung pinakasikat na bangko, tanungin mo yung mga security dyan. Taon ang binibilang yan, 10 taon, 20 years, 15 years. Bakit sila nagtatagal? 8 oras lang yan. Kasi nga, sa diskarte, kaibigan, kapatid. Kaya nga siguro nasasabi lang ng ibang mga ka-59 natin na walang kwentang 8 oras. Kasi nga, napunta sila sa bulok na agency. At syempre, yung pwesto nga nila, mayroon kasi mga pwesto na wala rin sa minimum. Ngayon, kung wala sa minimum, lumipat ka kapatid. Pumunta ka sa magandang agency. Ang tanong, kaya yung iba takot mag-apply ng magagandang agency kasi alam nga nila hindi sila qualified. Tamang sat-sat lang sila. So ganun lang kasimple yun. Logic lang yan. Marami tayong ka-59 na tamang sat-sat lang. Pero ang totoo, hindi nila kaya mag-apply ng mga security agency na magagandang agency kasi nga alam nila sa sarili nila na hindi sila matatanggap. Puro sat-sat lang. Yan yung mga nagrereklamo, malit ang sweldo ko, etcetera yung agency ko. Bakit? Hindi ka naman pinilit na mag-apply dyan eh. Kung hindi ka dyan, masaya, umalis ka, lipat ka ng ibang mga company. Ganun lang kasimple ka, 59. Utak lang yan. Huwag mong ipilit yung sarili mo doon sa hindi ka nga happy. Diba? Ganun lang kasimple. Sa dami ng agency dito sa Pilipinas, sa ating bayan, is ang dami mong pwedeng applyan. Ang tanong nga kung qualified ka. Experience ko yan. Maraming mga nag-a-apply ko, no? Pagdating doon sa opisina, ang papel, 3 piraso, 5 piraso. Hindi ganon ang security, kapatid. Hindi ganon ang professional security. Tingnan nyo yung mga iba kong upload, nandoon kung paano mag-apply ng tama sa isang security agency para matanggap tayo. Nandoon kung paano mga requirements. Kaya kalkalit nyo yung mga upload ko, nasa baba lang yan. Makikita nyo, kaya dito sa mga upload nga natin, marami kayong matutunan mga ka-59. Kaya na-challenge lang ako sa mga ganito kasi nga masyado nilang dinadaon yung 8 oras na kung saan ako kasi is talagang pinaglalabang ko yan kasi nga ilang taon, 20 years in service, no? Maraming 8 oras na naka-duty pero bakit sila nabubuhay? Bakit sila hanggang ngayon nandiyan pa rin? Diba? So ganun lang kasimple. Kasi nga bakit? Una sa tiyaga lang kasi muna yan sa tiyaga, no? Then syempre i-enhance mo yung sarili mo para umangat ka rin. Kasi simple lang naman ang buhay natin. Pag hindi tayo nakapag-aral, hindi tayo nakatapos, magtiyaga ka sa trabaho mo kung anong mayroon ka. Pagandahin mo na lang. Ganun lang simple. Kung gusto mong umangat, mag-aral ka or mag-schooling ka or umatin ka ng mga seminar para madagdagan yung kaalaman mo, para maiba naman yung trabaho mo. Pero kung talagang hindi ka na happy kung saan ka man naroroon, sa security man yan o hindi, malis ka, apply ka na lang ibang trabaho. Okay, so mabuhay po mga kaibigan. Dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official at Guwapong Bihero TV at yung ating Facebook, 22 followers na. Maraming salamat sa mga nag-follow. At yun na nga, sa mga video kong ito mismo, sa mga nakaraan at ito, ay maaari kayong manalo pag ito i-share ninyo sa inyong Facebook or sa inyong YouTube channel. Ito ay merong gagawin tayo ditong parapol sa darating na o kaya ditong February. Hindi ko muna bigyan ng date kasi wala pa akong date dito sa raffle natin gagawin, pero baka mga last week na ito ng February dahil nga hindi tayo gano'n nakapag-upload. Kayo po ay mananalo ng 10 tig-100, 2 tig-500 at 1 buong 1,000 na kung saan yan yung grand prize natin. Kaya sa mga mag-share ng video natin na ito ay abangan ninyo dahil kinukuha ko yung mga pangalan ninyo sa mga nag-share. Ayan, ang dami niyan, magkabilaan, ilang papel na ito at itatransfer natin yan sa computer at gagawin natin yung raffle sa mga darating na linggo. Kaya abangan ninyo kasi nandito na yung mga pangalan ng mga nag-share ng video. Ang dami na nito. So makikita nyo yan pag tayo po ay nag-live na sa darating na raffle. So mabuhay po ang lahat at shout out po sa ating lahat ng mga nakapanood sa ating video, mga upload video.
maraming salamat sa inyo dahil nga lalaki ng views na natin. Kaya sana pakishare nyo lang ng i-share. Kahit hindi nyo mapanood, i-share nyo lang para makasama kayo sa ating parapol na gagawin at may papremyo. Saan ka pa, nag-share ka lang, manalo ka na, di ba? So, ganun lang kasimple. So, mabuhay po muli tayong lahat at shoutout po sa ating mga tagapanood. Shoutout po sa MCAPS na mga tropa at sa mga event security natin. Shoutout po. Sa mga gusto mag-event security, message nyo lang ako para may sama kayo sa ating GC. At yun na nga, sa ating nalalapit na seminar ng MCAPS sa February 22, message nyo lang ako para may sama ko kayo din sa GC. So yan po, mabuhay po ang lahat at thank you very much po. Mabuhay po ang Pilipinas. Kasama nyo palagi, hindi magsasawang tumulong sa kapwa.